Magandang umaga mga idol. Kaway-kaway tayo dyan sir. Yan. Ngayong umaga po mga idol, kasama po natin si Pulumulok Native Chicken YouTube channel po mga idol. Isa po siya nga kapwa natin vlogger. At saka please subscribe po ang kanyang channel dahil kung gusto nyo po mga kaalaman all about chicken farming, andito lahat sa kanya mga idol na channel. At saka syempre mag-guide mo din pag may mga question sila, di ba sir? Yes po. At saka bago ang lahat, Miguel Love shoutout pala kay Manok Tambayan dyan sa Jinsan, kaibigan po ni Pulumulok Native Chicken mga idol. Kaway-kaway dyan sa iyo idol. Yan. At saka ngayon mga idol, itatanong po natin kay idol Pulumulok Native Chicken kung paano nga ba mag-alaga ng mga native na chicken manok, ano yung mga sakit na encounter, ano yung mga magagandang ipakain sa mga manok, at siyempre yung kanyang diskarte mismo mga idol sa kanyang farm. Yan sir, ready na ba kayo? Ready na. Ayan, pwede po ma-share sa amin sir, paano po kayo nagsimula muna sa manok farming? Nagsimula po ako nito, konti lang po. Nag-start ako ng 5. Tapos bumili ng ibang breed. So dapat po kapag bumili kayo ng mga manok, kung gusto niyo mag-umpisa, doon po kayo mag-start sa breeder na mismo. Kasi nga kapag doon kayo sa sisiw, hindi natin alam kung baka mamatay pa yung mga sisiw. Kasi marami pa silang dadaanan na mga proseso. So dito sa mga breeders, mangingitlog na lang, maglilinim na lang, or i-incubate nyo. Tapos magkakasisiw na sila. So Ayan. mas madami tayong mapuproduce na sisiw. Ayan, unang tanong po idol, ilan ang ratio ng lalaki at saka babae? Halimbawa, ako gusto ko magsimula ng manok farming, native po ang pag-usapan mo natin mga idol Ilan ang ratio ng lalaki na native na manok sa babae? Sa ratio po, ang required po talaga is isang lalaki sa 4 na babae. Kasi kapag sumusobra po ng 4 or 5 na 6 or mahigit, kasi ang problema doon, hihina po yung fertility rate ng ating lalaki. Kasi nga madami siyang mapipisang hihina yung fertility rate niya kasi nga madami siyang inimate na babae. Oo. Yan. So dapat 4 lang. 4 lang. Kasi mangangayat nitong lalaki kapag sobrang dami na. So yan po mga idol So kung meron kayong 25 na lalaki, 75 na babae. Yes po, tama. Yan. So ito mga idol tatanungin pala muna natin. May technique ba sa pagpapamate na halimbawa ako magkaroon ako ng 25 na lalaki. Meron akong 75 na babae. May technique ba para maganda yung mating nila? Yes sir, meron talagang technique dyan. Ang itong pinapainom natin, kung makikita nyo, medyo gold siya. Ginagamit ko dito sir, product ng Battlecock Egg 1000. Yan, subok na natin. Ang purpose kasi ng painom na to ay tumataas yung fertility rate ng ating mga itlog. Yung quality ng itlog, matigas yung shell niya, tsaka yung madami siyang mapoproduce. Hindi lang pala tubig. Hindi lang tubig, may yan. May halo pala ito siya. Yan, kasi nagko-condition tayo ngayon. Yan. First time po natin mag-feature mga idol ng mga native na manok. So sir, sa pangingitlog po, ano usually, halimbawa kasi nag-meeting na tayo, step by step po tayo muna idol. Sa pangingitlog, ano usually ang magandang i-prepare natin? Na mga sir, pagkain or mga gamit? Sa gamit po or mga bahay nila, ano ba? Dapat po maganda po talaga yung paitlogan nila. Punta tayo doon. Yan, punta tayo. Ito yung mga paitlogan mo sir? Ito yung ating natural incubation na tinatawag. Kasi hindi tayo gumagamit ng incubator dito sir. Kasi yung native kasi Limlim. siya. Yes. Limlim ba? Limlim sa Limlim, Tagalog. broody siya. Oo. Yan, kasi merong mga manok na hindi broody, katulad ng mga heritage chicken. Hindi po talaga sila nagbo-brood or naglilimlim, kaya kailangan natin ng incubator. So ito yung kanilang natural incubator. Yes sir. Dito sila nangingitlog. Yan. Pagkatapos ng mangitlog sila ng 2 weeks. Yan, mangitlog sila ng 2 weeks. Dito meron tayong mga fake eggs. Yan, meron ditong purpose sir. Pero start muna tayo. Yan, dito sila mangingitlog. Yan, tapos kukolektahan natin umaga, tanghali, tsaka hapon. Yung problema kasi kapag hindi natin sila kinolekta, may chance na mabiyak yung itlog. Dito sa baba? Dito sir. Dito? Marami, ang mga breeders kasi natin sir, kung saan nangitlog ng marami, doon din nangitlog yung iba kasi parang nagsisilos sila. Yan, ito sir, fake eggs lang to. Yan, purpose nito ay kapag meron kasing manok sir na gusto nilang tukain yung itlog. Yan, kapag tinukain nila tong fake eggs, siyempre matigas. So masasanay sila sir na hindi na natutukain yung original kasi akala nila fake eggs din.
Yan yung purpose. So ito pala ay plastic. Oh, plastic lang to, sir. Nagtaka ako, Yan. ano yung fake eggs na tinatawag? Oo. Plastic pala ito. Plastic lang to, sir. Yan. Yan. Tapos yung purpose din na isa nito, sir, kapag marami kasing itlog na makikita nila, Ah. doon din po sila mangingitlog. So Ah. harvest lang tayo, umaga, tanghali, tsaka hapon. So halimbawa, pag may mangingitlog ang manok, dito lalagyan mo muna ng fake eggs. Yes, Dito sir. siya mangingitlog. Lagyan mo na ng fake eggs. Tapos, tatanggalin mo yun after itlog. Itong mga fake eggs, sir, hindi na tatanggalin. Yung tatanggalin na natin, yung original lang. Oo. Yan. At itatago Tapos mo na. i-imbak siya for 5 days to 7 days. Oo. Tapos doon na palimliman. Ah. Wala yan dito sa bakante lang lahat. Kasi Ayan. wala pa nangingitlog kayo, sir. Hindi pa natin binaba yung ating yung Yung lalaki lalaki natin na breeder. na alpha. Yan po mga idol Yan. So ito sir, ano usually ang problem ng mga encounter halimbawa dito sa pangitlog na manok maliban sa pagtuka nila ng kanilang egg? Eggs. Dito, sir, wala tayong problema sa pagpaitlog lang. Ha. Ang importante, maganda tong ating paitlogan. So ito yung paitlogan natin, mabili lang naman to sa mga Agrivet Supply, 50 pesos lang. Oo. Yan, tsaka sako lang or kung pwede, mga clothings. Pwede na. Yung problema na sa ating palimliman. Saan po? Dito, sir, meron tayong naglilimlim. Yan, makita naman natin. Iba pala ang itlogan Yan, sa tsaka palimliman. Yes, sir. Dito kasi mangitlog yung manok natin for 2 weeks. Mangitlog siya ng 12 to 15 eggs. Oo. Yan, tapos maglilimlim na siya. Pag maglimlim na siya, sir, kunin natin siya during night time kasi yung manok natin hindi makakita tuwing gabi. Yan, so dito natin sila lalagay. Yan, pagka bukas, sir, parang ano na lang, parang siya, dito na pala ako naglimlim. Doon na siya nagising. Dito na lang ako palagi. So yung itlog na nakolekta mo, yun pa rin yung itlog, Yes, sir. ilimliman niya. Dapat 5 days to 7 days lang po yung maximum ng pag-imbak. Oo. Yan, kasi para mataas yung hatching rate. Oo. Kasi kapag mahigit na 7 days, sir, mga 10 days na pataas, mababa lang yung mapipisa. Pwedeng mabaog na. Oo, pwedeng mabaog yung iba. Even nag-itlog pa siya, tuloy-tuloy pang itlog. Kapag naglililim yung manok, sir, hindi na po siya nangingitlog. Kasi 'di ba yung ibang manok umaabot ng nasa 10 bago maglimlim. Yan nga sa 12 to 15 eggs, maglililim na siya. Tapos paano yung nakolekta mo kasi 7 days lang. 7 days lang. Marami kasi sila dito, sir. Kaya marami din yung nila, yung itlog nila, minimix ko na rin. Okay. Ayun, gets ko na po mga idol. Hindi kasi tayo katulad ng sir, ng mga panabong na manok na kailangan natin na malaman yung lineage nila. Ito kasing mga manok natin, for meat kasi. Kaya di natin kailangan ng lineage. So parang in short sa pagkakaintindi ko po, magkukulikta ka ng maximum of 7 days. Kung may nag-start na maglimlim doon may ipapalimlim mo na siya. additional. Kahit hindi pa siya tapos mag-itlog. Kasi sir, kapag dito yung ginagawa ko, pag mahigit na 7 days wala pa naglimlim, ibebenta ko yung itlog. Kung wala pang may wala pa naglimlim sa loob ng 7 days. Oo. So yung mga sir, hindi masasayang kasi ibebenta natin. So what if kung steady mo na lang doon, tanggalin mo yung mga fake eggs, tapos andun na lang yung halimbawa nakakolekta ka ng 6 na itlog, doon na lang sa kanya din. Ang problema kasi doon, sir, kapag kasi nag-harvest tayo, sir, 3 times a day. So wala talagang puga dito sa ating paitlugan. So, kapag may naglilim dito, doon lang natin lalagyan ng itlog. Kasi marami po. Usually, malaki talaga ang chance na mayroon nagalimlim. Okay, sir, marami talaga. Pero na-try mo na rin ba ibenta yung itlog dahil sir, marami. Marami kasi tayong mga buyers, sir, na gusto talaga ng native eggs. Magkano po ang native eggs? 10 pesos per egg. Yung isang tray, 300. Yun, 300 po mga idol. Sa mga gustong bumili po mga idol, within Pulumulok mga idol, subscribe nyo po ang channel ni Pulumulok Native Chicken. Pwede nyo po siyang i-message mismo sa kanyang account mga idol kung gusto ng native mo na manok. Ayan. So ito sir, step by step, another question. Sa pagpisa naman po sir, ano yung mga techniques natin at saka diskarte? Merong problema, sir, dito sa paglimlim. Sa paglimlim kasi, sir, lumalabas yung kuto ng mga manok natin. Yun yung pinakagrabe na problema. Kung tawagin yan is dapaw. Dapaw. Sa atin. Yan. Kapag lumalabas yung kuto, sir, tapos kakagatin ng kuto yung mga sisiw natin, mga breeders natin, pwedeng lumabas dun yung fowl pox. Fowl pox. Yun yung bulutong, kalunggo. Yan. Kapag nangyari sir, ubos talaga yung mga sisiw natin. Yan. Pero meron tayong solusyon dyan, yung 7 ng Bayer. Mabili niyo sa Agrivet. 7 ang name? Parang, yes sir, powder. 7 powder. Pag nilagay lang natin sa manok natin, tanggal pa talaga lahat ng kuto. Kaya walang parang kuto pulbos dito. lang, pulbos. Parang pulbo lang. One time application One time lang.
patay agad yung pagkabukas. Yan mga idol, 7 po mga idol sa Agribit lang. O baka naman. Ayan. Baka may sponsor si Oo. sir. At kayo. Ayan. At saka ano pa sir, halimbawa kung medyo malaki-laki na, ilang days mo itatanggal sa limliman yung mga anak ng manok saka ilagay sa lupa? Dito sir, pag after 21 days mapipisa na yung mga sisiw natin. Mag-stay yung sisiw natin dito for 1 to 2 days lang. Tapos ito-transfer sila doon sa ating mga brooding pen. Yung mga kulungan sir. Dito. Sa brooding pen. Dito, Ito transfer pala. Dito natin sila hanggang magiging 2 months old sila, ready na yung pakpak nila, pwede sila ibaba dito sa ating range. Yan, ano ang tawag dito? Brooders pen. Brooding pen. Brooding pen. Yan, kasi mga idol, kami meron ding mga native na manok. Pero after kasi bumaba, nandiyan yan nasa lupa. Babantayan mo na lang para hindi kainin ng mga uwak. Dito kasi sir, dapat sure tayo kasi nga pwede nating iwan itong manuka natin. Oo. Yan. So dito pala mga idol, at least dito hindi sila madadamage. Di sila madadamage sir. Kahit daga, hindi siya mapasok sa ng mga daga. Sinipirit sir kasi merong times na kapag andito yung brooding pen natin sa loob, tutukain ng mga nasa range natin yung paa nila. So magkakasugat yung sisiw natin. Kaya dapat separate siya dito sa ating range. Ayan, so ganyan siya. So mag-start na po tayo mga idol sa pagkain. Usually sir, kasi dito na-transfer natin after 2 days mula sa kulungan, dito na sa brooder pen. Hanggang magiging 2 months na sila. Hanggang magiging 2 months. Ano usually ang pagkain na unang i-introduce natin? Yung ano sir, yung pinakamagandang pagkain talaga is pagkain ng broiler. Broiler. Kahit anong pagkain lang, basta pagkain ng broiler. Mas maganda yung nasa poultry. Kung malapit kayo sa mga poultry sir, pwede silang kontratahin. Meron naman silang mga extra na mga patuka. Tawag doon is essential chick booster ng BMEG. Ayun, yung actual mo mismong pinapakain sa'yo is essential chick booster ng BMEG. So ngayon sir, pang poultry pa rin, pang broiler, pero Pilmico ako gumagamit. Kasi kapag walang BMEG, doon ako sa Pilmico. Yan lang po yung dalawang brand na talagang yung trust ko. Ilang days po kayo bago magpalit ng pagkain nila? 2 months ba continuous yun ng ipapakain mo? Hindi sir, pag after 7 weeks sir, papakainin ko na po sila ng pagkain ng breeders, paunti-unti. First day 7 weeks or 7 days? 7 weeks. 7 weeks. So magto 2 months. Magto 2 months. Yan, yung purpose kasi nan sir, pagka 7 weeks nila, dapat patukain na po ng pagkain ng breeders paunti-unti. No, hindi po biglaan kasi kapag biglaan mas-stress yung manok. Yan, para pagka 8 months nila sir, pagka 8 weeks nila or 2 months, pag binaba natin sila sa range, kakain lang sila ng patuka ng mga breeders natin. So hindi na sila mas-stress pagdating nila sa range. Ayan. So yun po mga idol, 0 to 7 weeks, isa lang yung pagkain nila. At saka pag dating na ng lagpasan ng 7 weeks, papatukain na ng breeders na feeds. Yes po. Yan, para pagdating nila dito, yun na yung kakainin nila. Yes po. Para hindi sila ma-stress. So may mga sakit ba tayong na-encounter dito sa yung within 2 months nila dito sa kulungan? Punta tayo dito sa ano sir, sa labas na lang. Dito para sa labas. Para makita niyo. Pero usually ano ang nila, ang problem na na-encounter? Ang problem dito sir sa mga sisiw natin, yung ginagawa kasi natin sir is natural incubation. Tapos pagdating dito sa brooding pen, kasama po yung nanay nila. So healthy po talaga sila sir. Yung sakit lang nila kadalasan isipon. Lalo na kapag wala na silang nanay, siniperate natin sila. Nagsisiperate tayo dito ng nanay nila sir after 1 month. So kasama pala dito ang nanay, sa loob ng kulungan until 1 month. Until 1 month. Yan po mga idol. Kasi yun po yung pinaka the best talaga sir na na edad ng sisiyo bago isiperate sa kanilang nanay. Kasi need natin sir bago sila isiperate sa nanay nila ay medyo makapal na po yung balahibo nila. Kasi wala tayong ilaw. Wala tayong ilaw kasi natural yung ginagamit natin dito. Ayan, maganda po mga idol At saka ang sabi po ni idol, during 1 month na isi-separate at saka doon sila maka-encounter ng mga sipon-sipon kasi wala na silang nanay. Wala nang nanay. Pero dapat sir, mas maganda kasi itong ginagamit natin, purong crumbles lang. Napapatibay talaga ng immune system nila. So hindi masyadong nagkakasakit yung mga manok natin. May nagkakasipon man pero konti lang. Kasi yung ibang mga breeders sir, makita nyo, gumagamit sila ng ng mga mais. Corn grits tawagin or crack corn. Yung mangyayari kasi dun sir, medyo matagal matunaw yun.
Oh. No? Tapos mahina po, konti lang po yung kanyang makukuhang protina. Oh. Unlike dito sa purong-purong feeds na crumbles, Oh. madaming mga vitamins, mineral saka protina. Na kailangan. Na kailangan ng sisiw natin na para makakatulong din na mapalakas yung kanyang immune system. Ayan, tama po mga idol. Sana nasundan nyo po mga idol. At saka ito po sir, may ibang kasi yun na pinag-usapan natin yung pagkain. Sa tubig na inumin nila, tubig lang ba or may another formula pa po kayo? Minsan sir, nagba-vitamins po tayo, Oo. no? Lalo na kapag masama yung panahon. Hmm. And patulong lang po 'yun para mapataas yung immune system nila, hindi sila magkasakit. Yan, mas mabuti kasi sir na agapan natin yung sakit, no? Kasi mahirap kapag nagkasakit yung sisyo natin, doon pa natin gagamutin. Sayang. Doble po yung gastos natin. So ano yung nilalagay nyo po sa inumin nila? Meron tayong nilalagay ng mga vitamins, yung pinaka-trusted talaga. Sa Nationwide po yan, no? Vitamin Pro. Vitamin Pro. Yan, Vitamin Pro. Yan. Tapos dito sa Pulumulok, sir, meron tayong isang agribet na pinagkakatilaw at basta trusted natin na agribet. Yung kanyang ginagawa is Quick Grow. Quick Grow. Yan. Powder ba yan, sir? Powder po siya, sir. Sa isang litro, ilan kutsara ang timpla? Ano siya, sir? Yung isang sachet kasi, sir, ng Quick Grow is 60 pesos, 100 grams. So every 20 grams is equivalent siya sa 12 pesos. Yung ibang kasi sir, yung Vitamin Pro, ibang mga products, 20 grams lang talaga yan. Tapos mahal siya, tag 30 plus. Pero yung ratio niya sa tubig? Yung tubig sir, isang tablespoon, pwede na sa isang galon. Yung isang galon sa ganito. Marami Yan. na. 4 liters na. 4 liters na. So yung isang sachet, mga ilang galon na yun? Sir, 4 na galon kasi 20 grams yung Vitamin Pro. Yung Quick Grow medyo marami kasi nga 100 grams yung Quick Grow. So medyo tipid pa rin Tipid siya. Pero pinakamaganda talaga sir, Nationwide, is yung Vitamin Pro. Ayun, so yun po mga idol. At saka yun mga idol 2 months na ang ating ilalagay na natin siya dito. Ilalagay na natin sir. Ano yung ang pakain natin? Ang pagkain natin sir, ang pagkain na ng breeders kasi nga 8 weeks pa lang, 7 weeks to 8 weeks siya doon sa ating brooding pen sa kulungan natin. Pinakain na natin siya ng pagkain ng breeders. Mix muna. Mix muna. So after 2 months na nila doon sa kulungan, ibababa na natin sila dito. Yung tinutukan nila is yung pagkain na ng breeders. Pwede ba bang ma-introduce sa ating mga idol kung ano yung ginagamit mo dito? Ito po yung ginagamit natin sa nandun. Natin. Ano yung pangalan niya, sir? Ito kasi sir, sponsored sa atin to ng Doc D Agri Trading. Sponsored. Yan. So ito, mabibili nyo po to sa 1,150 pesos per sack. 50 kilos. Pero may discount yan sir kapag ginamit niyo yung pangalan ko. Ayan. Doon sa Doc D Agri Trading. Gamitin niyo yung Pulumulok Native Chicken na name. Opo. So 1,100 150 pesos per kilo. 150 pesos per sako. Per sack. Per sako mga idol. 50 kilos. Ito, ano ang tawag nito? Pre-conditioner sir. Pre-conditioner. Ito yung all the time mo ginagamit dito. Yes sir. Yan. Napansin ko ano ito siya, sir? Ito po yung pagkain ng ating mga sisiw na Pilmico Chick Growex. Oo. Dito mismo yung sisiw na 2 months old megit na. Ay dito sir, nagbibigay tayo sa mga natin, sa mga breeders natin ng 1 to twice a week na pagkain ng sisiw. Yung purpose kasi nito sir, for maintenance kasi nga mataas yung vitamina nito, yung protina na makukuha ng mga breeders natin kapag nakatuka sila nito. Pero hindi po dapat everyday na pinapatuka sila kasi nga mahal yung pagkain ng sisiw kumpara dito sa pagkain ng maintenance. breeders. So ito parang vitamina, parang booster lang. Although ito ang pinapakain sa sisiw, pero yung mga adult natin pinapakain din ito. Magkano ngayon? Once a week? 1 to twice a week. 1 to 2 twice a week po ito mga idol. So ito na siya mga idol, papakainin natin. Ano usually ang uunahin natin dito? Ito sir. Yan. At saka, so ito na mga idol, ito usually ang pinapakain 1 or twice a week. At saka ito yung kanilang araw-araw na pinapakain. Sa pagpakain sir, ano ba aga, tanghali, hapon? Dito sir, umaga tsaka hapon lang tayo. Ang pakain. Twice a week. Twice a day lang. Yan. Nabanggit mo sir kanina na may dahon-dahon kang pinapakain sa kanila. Sir, kukuha tayo mamaya, bibigay natin dito. Ayan. Yung mga halaman na kinakain nila sir, hindi naman sila mapili. Yun yung kinaganda ng native chicken kasi nga hindi sila mapili sa kanilang pagkain ng damo. Kahit anong damo Kahit anong damo lang, kakain sila. Ilalagay lang dito. Yes sir, papakita natin mamaya. Yan.
After kainan nila nito. After pagkain nila nito. Bakit po? Dapat po kasi ito po talaga yung unang kainin nila kasi nga ito yung primary feeds nila. Oo. Mas marami itong protina at saka vitamina kumpara sa mga damo. Bali panghimagas na yung damo. O parang panghimagas na. Araw-araw din ba yon? Kung hindi, pwede naman araw-araw. Oo. Pero minsan kasi nagsasawa din po yung manok. Kaya mas maganda kung merong strict yung mga 3 araw, strict silang kumain ng damo. Oo. Tapos pagkasunod dyan, every other day na. Yan, para hindi po magsawa yung mga manok natin. Ayan, so pakainin na natin sila. Opo. Mas malakas lang kumain ng ganyan, sir. Kasi nakakain sila kanina ng ganito. So mga idol, kumain na pala sila kanina. Ito yung mga native. So, maglalagay tayo nito. Sir. Mas malakas lang kumain ng ganyan. Ayun. Hindi ba, sir? Mas masarap yun yung timpla ng sir, ng Campbell's kumpara dito. So yung mga pagkain na yan, kasi nakakain na po sila kayo ng umaga mga idol, hindi na nila pinapansin. Ito kasi 1 or twice a week lang sila nakakakain, kaya parang gusto nila. No? Minsan sila nakakatuka ng ganyan. Yan. Sir, itong manok mo ngayon, kasi kakatapos mo lang nagbenta, mga ilang piraso to ngayon? Ngayon siguro sir, estimate na natin nasa 70 to 80 heads. 70 to 80 heads. Kasama na yung mga bagong baba natin. May mga bagong baba kasi tayo sir. Ito, Yan, mga bagong 2 months lang yan. Yan. So sa 70 to 80 heads, per kaon ng manok mo, ilang kilo kaya ang malalaglag mo? Nasa 7 kilos to 8 kilos a day. So mga 3 kilos, 3 to 4 kilos po mga idol ang makukonsume per meal. Per meal nila. At saka per day, 7 to 8 kilos po. Ayan po mga idol. Itong feeds pala na ito ay hindi po nationwide. So mas mabuti na gumawa ka, kung wala kayo ng ganitong feeds, gumawa na lang po kayo, bumili kayo ng pellets na may PDP, may trigo tsaka crack corn. Yan yun. Kasi kapag yung ibang brand kasi sir mahal na. So mas mabuti bumili na kayo ng PDP na feeds. So nationwide po yung PDP. Yun ang ipapakain. Yan po. Ang mixing niyan, may ratio din ba? Sir, dapat tabla lang sila lahat. Same proportion Same lang. proportion lang. Yan. Yung purpose ng pellets is pampagana lang ng pakain talaga, tsaka marami yung maraming makukuha silang benepisyo dito sa pellets. Yan, kasi kapag purong crack corn lang sir, tsaka trigo, talaga magsasawa sila sir ng ganun kapag isang pagkain lang. Kaya nga 3 combination yung pagtukan nila sir. Ayan po mga idol. So sana po mga idol ay nasundan nyo po from breeder, yung magsisimula pa lang tayo ng manok hanggang sa mangitlog, magpisa tayo ng manok hanggang magiging sisew, hanggang magiging adult na dito. Ganon din po ang mga pagkain. Sir, last na lang po, ang usually dito, ano naman ang mga sakit na na-encounter dito? Dito sir, yun lang din sir, sipon. Sipon Kahit lang. hindi tayo nagbabaksin, dapat po kasi maganda po talaga yung patukan natin. Tapos yung tubig natin dapat malinis. Nag-change tayo ng tubig dito umaga tsaka tanghali tsaka hapon. 3 times a day tayo nag-change dito. Yan. Yung purpose niyan sir, hindi po magkasakit yung mga manok natin kasi nga hindi tayo nagbabaksin dito. Ayun. So, ito sa mga idol kasi pinaka-common na problem kasi kahit kami may encounter yung aratay na tinatawag nila. Paano natin yun ma-prevent or ma-solusyonan, sir? Sa aratay naman, yun po talaga yung pinaka-problema sa manukan. Yan, kasi kaya niyang ubusin lahat ng mga manok natin. So, yung pinaka-ideal doon, mas maganda talaga, naka-range yung manok nyo, wala nakakalalabas, wala nakakapasok. Tapos kung may bagong bili kayo, parang i-isolate nyo muna sir, ilagay mo sa quarantine muna. Yan, para malaman natin kung may sakit ba siya. Yan, kung siya lang yung may sakit, siya lang din yung mamatay dun sa kulungan kasi naka-isolate siya doon. Mga ilang araw siya doon? Mga 2 weeks lang sir. 2 weeks lang. Pero kung 1 week makikita nyo na healthy naman siya, walang mga simptomas ng sipon, so pwede na natin silang ibaba dito sa range natin. So yan po mga idol, usually pag hindi nakakalabas ang yung mga manok, halimbawa ganito kagaya kay idol, hindi siya magkakaroon ng sakit na aratay, sipon lang. Opo. Kasi hindi sila nakakahalubilo ng ibang mga manok. Opo, yan po yun. Yan. So yan po mga idol. Sir, may dagdag pa ba kayo sa atin or may masasabi po ba kayo sa ating mga ka-followers dyan na gusto ding magmanok farming? Yan, sa mga gustong magsimula, hindi naman kailangan ng malaking pera, no? Or basta or mga gamit. Yung importante lang mahilig kayo sa manok,
Kung gusto niyo mag-business ng ganito, mahalin niyo rin yung mga alaga niyo. Yan, para doble din po yung babalik sa inyo. Yan. Tapos kahit meron lang kayong 1,000 or kahit may isang tandang, may dalawang babaeng manok or inahin, yan, pwede na po kayo mag-start ng ganito kasi mabilis nang dumami itong mga manok natin. Ayan, so yan mga idol. At saka mga idol, ito pa, last question na lang po sir. Kailan po kayo nag-change ng lalaki na manok? Yan, so nag-change tayo dito every 6 months or dalawang breeding season. Oo. Yung purpose kasi niyan ay maiwasan natin inbreeding. Kasi kapag nag-inbreed po or yung mag-breed na sa next generation is magkakapatid or magpinsan, Oo. magkakaroon po yan ng inbreeding or magiging maliit yung magiging sisiw nila. Ayan. So kapag yun po kasi yung nangyari, magiging maliit yung mga sisiw nila or paglaki nun, maliliit din po. Oo. Yan. So malulugi tayo sa timbangan. So unlike dun sa sa hindi sila magkadugo, Oo. lalaki ng lalaki yung mga natin, mga ibebenta, Oo. mas malaki yung kikitain At natin. saka good quality. Good quality. Ayan, so mga idol, so maraming salamat po talaga sir, napaka-informative po. At saka mga idol, abangan nyo po kasi masyadong mahaba natin yung video. Abangan nyo po part 2 kung magkano ang kapital at saka kinikita dito sa native manok farming. Yan, so maraming salamat po mga idol sa mga bago pa pala sa aming channel. Don't forget, i-subscribe kami sa aming channel, ang Pinoy Palaboy at saka Traveling Boats. At saka si sir, kung gusto nyo po ng more detailed na mga kalaman about sa manok farming, lalo na po pag native, ay subscribe po siya sa Pulumulok Native Chicken YouTube channel. Tama ba sir? Yes, Sa po. Facebook page po, ano po ang inyong Facebook Meron page? po tayong Facebook page, Pulumulok Native Chicken din po. Yan, same din po mga idol. At saka don't forget mga idol na i-like ang ating video, mag-comment at saka i-share po para marami pa po makapanood yan. Happy farming! Kaway kaway!